Tumayo at buksan po natin muli ang ating pong mga Bible sa Isaiah chapter 62. Isang talata na lang po muli ang ating pong basahin at ito po ay part 2. So kung mayroon pong part 1, mayroon pong part 2 at nakahanda na rin po ang part 3. So ang part 3 ay maaaring sa Thursday na po natin mapakinggan sapagkat pamayang hapon po ay ang ating pong speaker ay si Brother Marlon Malaluan Mate. Okay, so nakita na po ba isang malakas at masaya, amen? Sabay-sabay natin basahin. Ready, read. Go through the gates, preparing the way of the people. Cast up the highways, gather out the stones, leave out the standard for the people. Tayo po lahat ay umuko, pumigit, tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos ama namin sa langit, kami po ay lubos ang aming kagalakan na nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, katapatan sa aming pong buhay. Salamat sa lahat ng ginawa mo po sa amin. At lalo higit sa lahat ay sa kaligtasan na inyo pong binigay sa aming buhay na walang hanggan. At salamat din po na kami po ay nandito sa inyong pong gawain. Hindi man po kami karapat-dapat, subalit kami po ay inyo pa rin inaring karapat-dapat. At salamat po sa pribilehiyong ito. Nawa po Panginoon, makita ng bawat isa ang kabutihan at kagandahan na nasa ministry na naglilingkod po sa inyo. At makita ng bawat isa ang kagandahan ng pagsunod sa iyong mga kalooban. Dalangin ko po Panginoon, samahan mo po kami gabayan, patawad sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Lahat ay hayag, wala kaming may tatago sa iyo. Dalangin ko po na pakalinisin mo po kami at kami po ay tulungan mo na laging masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Tunay Ama, kung wala ka sa amin, wala kaming magagawa. Salamat sa mga katagumpayan na ibinigay mo po sa amin dito sa inyong pong gawain. Salamat na patuloy mo pong pinoprovide ang aming mga kailangan po dito. Dalangin ko po Panginoon na ang bawat isa'y gamitin mo sa pagbabahagi ng kaligtasan, ng katotohanan, na pagbabahagi ng inyong pong banal na salita. Sapagkat nais mo rin po ng bawat tao ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pong kapwa, kapitbahay, kaibigan. Nais mo rin po na sila po ay maligtas. Salamat po Ama. At we pray na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa buhay ng bawat isa. Tago mo po ako sa inyong likuran. Ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. At dalangin po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At patuloy mo rin pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan. Tulungan mo po ang mga nanunungkulan sa gobyerno. Samahan mo po sila at gabayan. Maglingkod po sila ng tapat. Salamat po Ama. Ito pong aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. At marami po tayong pagkain diyan, kaya kung mapakababan ako sa preaching ay okay lang na kayong magutom. Para maubos po yung nandiyan pansit at spaghetti. So ang spaghetti yata ay luto ni Sister Ella. Tama ba? Ay, hindi ikaw ang pagkain niya. Yung ulam. Ayun, yung ulam po. So, mayroon po din ang dalawang rice cooker. Walang laman ha. Rice cooker lang. So, dalawang rice cooker na kanin, mayroon po diyan. Kaya pamaya, tulungan nyo kaming ubusin po yan. At may ulam, may pansit, may spaghetti. So, after this, sama-sama, salo-salo po tayo. Okay? So, ngayon pong umaga ay muli babalikan po natin ang verse 10. At ang title po ng mensahe ngayong umaga, Lift up the standard for the people. Lift up the standard for the people. So, ating pong itaas yung palatuntunan ng ating pong Panginoong Jesus, ng ating Diyos para sa mga taong ito. So, lift up the standard for the people. So doon pa lamang sa mga talatang iyon, doon sa mga salitang iyon, ano ba ang pumapasok sa inyong isipan? So ang pumasok po sa aking isipan, ang binigay na mensahe sa akin ng Panginoon, ibig sabihin po, lift up the standard for the people, there is a purpose. Amen? There is a reason.
Bakit nais ng Diyos patuloy tayong sumunod sa kanyang mga kalooban? Bakit nais ng Diyos patuloy natin ibahagi ang kanyang salita, sundin ang kanyang mga palatuntunan para sa mga tao, para sa mga taong wala pa kay Kristo. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, there is a reason. Lift up the standard for the people. Ibig sabihin, hindi tayo narito para lamang umupo. Amen po ba? So hindi tayo isinilang sa mundong ito para lamang sundin, gawin ang mga sarili nating kagustuhan. So mayroon po, kaya nga sabi po ng mga talata sa Roma chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So ang Diyos mayroon pong layunin sa ating pong buhay. Ang Diyos po mayroon pong layunin bakit may puno, bakit mayroong bituin. Susukitin ko ang bituin. Laps naman. Wala. So, di ba sungkit? Bituin pa kaya. Di ba? So bakit mayroong araw? Bakit may buwan? Amen po ba? So there is a purpose, mga kapatid, mga minamahal. Bakit tayo ay naligtas? Mayroon pong layunin po ang Panginoon. Bakit sinabi ditong lift up the standard for the people? Una, puntahan na po natin, lift up the standard for the people so that they may know about the truth. So that they may know about the truth. Upang malaman ng maraming tao sa ating paligid, sa buong mundo, ang katotohanan. Amen po ba? Sapagkat ang buong mundo, hindi lamang ang ating bansa, ay talagang ang mundong ito ay bulag sa katotohanan. Sapagkat ang mundong ito ay binulag ng dyablo. Amen. So sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 14 nyo po. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi po dito, in whom the God of this world, so small letter G, mapapansin nyo po din yan. So ibig sabihin po niyan ay hindi po yan yung tunay na Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, paalala lang po, kung isusulat natin ang pangalan, ang salitang God, dapat ay capital letter G. Kung salitang Diyos ay dapat capital letter D. Salitang Lord dapat capital letter L. Salitang Panginoon dapat capital letter P. Ano po ba? Sapagkat kung yan ay small letter, ibang Diyos ang ating tinutukoy. So diya po ay ibang Diyos ang tinutukoy po dyan, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. So binulag na ng dyablo ang kaisipan ng mga tao sa mundong ito, at isa nga po sa paraan ng dyablo para hindi makaalam ang tao sa katotohanan ay nagkaroon ng iba't ibang relihiyon sa mundong ito. 4,200 false religion ang mayroon sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lift up the standard for the people so that they may know the truth. So lest the light of the glorious gospel of Christ. So hindi na po nila kinikilala yung ebanghelyo ni Kristo. Bali wala sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi nila tinatanggap yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi nila tinatanggap si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, sapagkat sila'y bulag sa katotohanan. Ang kanilang pinaniniwalaan ay sila'y may niligtas na kanilang reliyon. Ang kanilang pinaniniwalaan, sila'y maliligtas na kanilang mabuting gawa. So mga kapatid, mga minamahal, lift up the standard for the people so that they may know about the truth. Who is the image of God should shine unto them. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ang mga salita ng Diyos, ang mga utos na ito ng Diyos ay patuloy nating isabuhay. Amen po ba? I-apply, hindi yung napapakinggan lang natin, hindi yung tayo'y nandyan, nakaupot, nakikinig lang, and then pasok dito, labas sa kabilang tainga. So, ganun po ang problema sa napakaraming Krisyano. Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ang message last Sunday? Maalala pa kaya? Mag-iisip pa yan. Diba? Hindi kasi nag-take down notes, mahalaga yung take down notes, amen? Na kayo nagsusulat niya sa inyong mga upuan, mayroon kayong notebook, mayroon kayong ballpen, hindi kung ano-anong ginagawa niya sa inyong upuan. Amen? So, kasi napakahalaga, mayroon tayong sinulat para ito din naman ang ating ibabahagi sa kanila. So, mga kapatid, bulag sila sa katotohanan. Sa trabaho mo, ilang kayong baptist? Sa school ninyo, ilang kayong baptist? Diba? Maaring makikita, tulad po noon, last conference sa Bulacan, talagang nakita ko, napakarami na ng Baptist, kumakalat ang Baptist, kaya lang ang problema, nagkakalat ang ibang mga Baptist. Diba, aray ko.
So dapat kumakalat, humahayo, itinuturo ang katotohanan, ina-apply ang katotohanan, hindi nagkakalat. Amen? So ganun po yung ibang baptist, kumakalat, nagkakalat. So mga kapatid, so that they may know the truth. And then, sana ang katotohanan ito na itinuturo ng salita ng Diyos, don't change the truth. And don't ever change the standard of the Lord. Amen? Kasi, ang problema ng mga tao ngayon, gumagawa ng sariling batas. Gumagawa ng sariling palatuntunan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Sinasabi nila na, ay ako naman nagbabasa ng Bible, bakit ba ako sasamba? Di ba? Ako naman nagpe-pray dito sa bahay, bakit ba ako sasamba? So ibig sabihin kung ganyan ang ating sinasabi, binabago natin ang katotohanan, binabago natin ang palatuntunan ng Diyos, yung batas, utos ng Diyos. Amen? So don't change the truth. Na ito po yung nangyayari sa ating panahon na talagang binago. Bakit mayroong mga iba't ibang version ng Bible, binago nila ang katotohanan. At tinan nyo po, Romans chapter 1, verse 25 and 26, kung paano nila binago ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 25, who changed the truth of God. Binago nila ang katotohanan ng Diyos into a lie, sa kasinungalingan. Mga kapatid, ganyan ang mundo, ganyan ang ginagawa ng ibang denominations, and worship and serve the Creator more than the Creator. Binago nila na kanilang sinasamba ay yung nilikha, hindi ang lumikha. Amen? So talagang ganyan po yung ginagawa ng tao ng ibang denominations sa ating panahon ngayon. Sinasamba ay yung nilikha, hindi ang lumikha, who changed the truth of God into a lie and worship and serve the Creator more than the Creator, who is blessed forever. Amen. 26. For this cause, God gave them up unto vile affections, for even the women did change the natural use. Binago din nila yung mga tao, sinasabi nilang sila'y lalaki na sila'y nasa katawang babae lamang. Saan sa Bible yun? Diba? At talaga nakakapagtaka, wala, yung iba wala namang mga matris dumarami. Di ba? So yun po yung sinasabi dyan, no? For even their women did change the natural use. So sila ay pumapatol sa kapwa babae. Di ba? Pinapayagan ang mga same-sex marriage. At sasabihin nilang, lalaki ako. Ay bakit ka mayroong dibdib? Di ba? So ang lalaki talaga, malaki lang yung dibdib pero walang di ba? So, muscle na talaga. So, yun po, na talagang marami sa ating panahon ngayon, kapag niligawan na ng tomboy, sinasagot din, pinipili din ang tomboy, at meron din naman ng mga lalaki ngayon na talagang nagpa-transgender, nagpapalit na ng kasarian, di ba? So, talagang nagme-make up, nagpapahaba ng aray ko. Aray ko. So, di ba? So, binago nila ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, ganyan ang ating mundo ngayon. At talagang, saan pa sa Bible, na pinapayagan nila, okay lang magsama kahit hindi kasal. Di ba? Ang mahalaga daw, ay nagmamahalan. Di ba? So saan sa Bible yun? So kung gusto magsama, ay magpakasal. Amen? So mga kapatid, ganun po nila binabago ngayon ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang mga palatuntunan ng Diyos. Don't change the truth. Yan po ang dapat na ating ginagawa, at talagang dapat tayo bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ipamuhay ang katotohanan ito. Amen? Pangalawa, not only don't change the truth, but also don't corrupt the truth. So talagang hinahaluan na nila ng kasamaan ang katotohanan. Ganito po talagang ginagawa nila, katotohanan and then a lie. Pinagsasama, they mix, di ba? Kaya hindi ko po sinasabi na doon sa ibang denominations ay lahat ay mali ang turo. No, hindi ko po yung sinasabi. So doon po sa ibang denominations, nagtuturo din sila ng tama, but at the same time ay mayroong maling itinuturo. So ganun nila kinukurap ang katotohanan. Don't corrupt the truth. Revelations 19 verse 2. Tingnan po natin. Revelations chapter 19 verse 2. Kaya mga kapatid, mga minamahal,
piliin natin ang church na talagang itinatag ni Kristo, na talagang nagtuturo ng purong katotohanan. Amen? Kasi hindi lahat ng baptist ay talagang purong katotohanan ang itinuturo. So mayroon din po mga baptist na natutwist na ngayon, kaya ang tawag sa kanila ay baptist. Amen? Revelation chapter 19 verse 2, for true and righteous are his judgments, for he hath judged the great war which did corrupt the earth with her fornication. Diba? So itinuturo na ngayon ng ibang denominations, okay lang yan, basta kayo nagsasama, mahal ninyo ang isa't isa, kahit saka na kayo magpakasal, mali. So sinasabi nilang saka na kayo magpakasal pag may anak na kayo. No, dapat kasal muna bago ang anumang mga bagay. Kaya sabi po dyan, corrupt the earth with her fornications and hath avenged the blood of his servants at her hand. And then 2 Corinthians chapter 2 verse 17, tingnan po natin. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter 2 verse 17, nandiyan na ba kayo? Say amen. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity. So yan po, nanoon pa man ng panahong iyon, talagang marami na ang nagkukurap or talagang binabago or talagang sinasamahan ng karumihan, kasalanan, ang katotohanan or kasinungalingan. And then sabi nga po diyan sa verse na yan, but as of God, in the sight of God, speak we in wise. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos nagpapaalala na talagang piliin ang mga denominations na dapat natin samahan at nagpapaalala ang salita ng Diyos, basahin natin ang Bible. Basahin. Dapat tayo ay talagang alam natin paano natin i-refute yung mga maling turo. Di ba? Kasi kung hindi natin kayang i-refute yung mga maling turo sa mundong ito, baka isang araw nandun ka na sa lumang daan. Di ba? Baka nakakalungkot, may mga baptist na nandito na sa katotohanan ay bumabalik pa sa maling katuruan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, don't corrupt the truth. And then, pangatlo, don't cast the truth. Huwag nating itapon or itakwil ang katotohanan ito. 1 John chapter 2 verse 21. Tingnan niyo po. Don't cast the truth. Kung tayo ay tumatalikod na, kung hindi na tayo nananambahan, hindi na tayo naglilingkod sa Diyos kay Kristo. So ano ibig sabihin natin nito? Tumatalikod na tayo sa katotohanan. Amen? So don't cast the truth. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 21, I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it. Maraming tao nakakaalam ng katotohanan, pero ang tanong, ini-apply ba ang katotohanan ito? O nagpapadala na rin tayo sa agos ng mundong ito? Diba? Sabi pa po dito, and that no lie is of the truth. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ito, huwag nating hahaluan, huwag nating sasamahan ng kasinungalingan. Amen? So dapat talagang conservative ang Baptist. Amen? Amen. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na tayo po ay talagang we need to live up this standard for the people sapagkat ang mundo ito ay bulag sa katotohanan. So that they may know about the truth. Amen? Pangalawa, verse 11 and 12 ng Isaiah 62, verse 11 and 12, behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, say ye to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Behold, his reward is with him, and his work before him. So, bago po natin itong puntahan yan, maraming tao ngayon hindi alam ang kaligtasan. Di ba? Kaya sabi po dito sa verse 11, behold, the Lord hath proclaimed unto the end of the world, say to the daughter of Zion, behold, thy salvation cometh. Paano tayo naligtas? Sino ang ating tagapagligtas? Nawawala ba ang kaligtasan? Di ba? So hindi alam iyan ng maraming tao sa mundong ito. We need to live up the standard for the people. So sapagkat upang malaman nila si Kristo ang Panginoong tagapagligtas, ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, so that they may know about the cross. Di ba? Maraming tao alam yung cross.
namatay si Kristo sa cross. Alam ng tao yan, pero hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo doon sa krus. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, sana katulad tayo ni Isaiah, sana katulad tayo ng Diyos na hindi nananahimik para ibahagi ang katotohanan. Kaya sabi po dito sa verse 1, "For Zion's sake, will I not hold my peace?" Diba? Sana alang-alang sa mga taong wala pa kay Kristo ay huwag tayong manahimik. Huwag tayong manahimik, ibahagi ang kaligtasan, ibahagi ang katotohanan. Ito ang nais ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung tayo po iligtas, nagsasabing tayo iligtas, ang tanong, meron na ba tayong nabahaginan? Meron na ba tayong naakay kay Kristo? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, so that they may know about the truth. And pangalawa, so that they may know the transformer of life. Upang malaman nila ang nagbabago ng buhay. So si Kristo ang bumago ng buhay na ito, hindi ako. Si Kristo ang bumago ng buhay ni Brother Edwin, hindi ako. Amen? Si Kristo ang bumago ng buhay ni Brother Jason, hindi ako. Nabago ba ang buhay natin? Dapat nakikita ang pagbabago. Nakakalungkot hanggang ngayon, marami pa talaga dapat baguhin sa buhay ng Kristiyano. Amen? So mga kapatid, hindi ang relihiyon ang magbabago ng iyong buhay, hindi ang science na yan, hindi ang math na yan ang magbabago ng buhay mo. Si Kristo ang magbabago ng buhay ng bawat tao sa mundong ito. Ang salita ng Diyos ang magbabago ng buhay ng bawat tao. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, so that they may know the transformer of life. Si Kristo ang nagbabago ng ating buhay. Amen? Alam niyo po, kaya sabi pa po dito sa verse 11 na to, "Behold, thy salvation cometh, behold, his reward is with him, and his word before him." Ito yung sinasabi ni Prophet Isaiah. Hindi niya sinabi, sa akin ang inyong reward. Di ba? Sa akin ang inyong kaligtasan. No. Kundi, His doon sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. "And they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord." So, the redeemed yung tinubos ng Panginoon. Si Kristo ang nagbabago ng buhay. Si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang manunubos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to lift up the standard for the people so that they may know the transformer of life. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, we don't have the power to change our life and the life of other people. Wala tayong kapangyarihan. Sapagkat nandito tayo sa mundong ito, lagi kong sinasabi, nandito ang lahat ng uri ng kasalanan. Amen? Nandiyan ang iyong mga katabi na hindi perfect. Kaya kailangan natin si Kristo bilang magbago ng ating buhay. May perfect ba dito? Si Amen niya? Wala, di ba? Kaya kailangan ng tao si Kristo. Huwag tayong hahanap ng perfect sapagkat si Kristo lamang ang perfect. Si Kristo lamang ang hindi talaga nakagawa ng kasalanan. Ang ating mga katabi, mga kasama natin dito, hindi sila perfect. So mga kapatid, mga minamahal, we don't have the power to change our life and the life of other people. Only God, the Lord Jesus Christ, have the power to change their life. And then pangalawa, we don't have the power to conquer evil. Wala tayong kapangyarihan talunin ang diablo. Wala tayong kapangyarihan talunin ang kasamaan. Di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, "I can do all things through Christ, which strengtheneth me." So nagawa man ni Pablo mapagtagumpayan ang mga tukso, nagawa man ni Pablo na mapagtagumpayan ang mga hirap at pagsubok sa mundo ito, it is because the Lord Jesus Christ. Amen? I can do all things through Christ. Yun ang sabi ni Pablo. Hindi sinabi ni Pablo, "I can do all things because of my religion." No. "I can do all things because I am mighty." No. Hindi sinabi ni Pablo ganon. Kundi ang sabi ni Pablo, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." We don't have the power to conquer evil. Amen? At ang sabi nga po ng 1 John chapter 3 verse 8, nawala na yata ang ating monitor So 1 John, buksan niyo po yung Bible sa 1 John chapter 3 verse 8.
Kaya buksan ang inyong mga Bible, magbuklat po kayo. Amen. So sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8, nandiyan na ba kayo? Say amen. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So si Kristo ang sisira ng gawa ng diablo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to lift up the standard for the people so that they may know the transformer of our life. Kaya mga kapatid, si Kristo lang po yung talagang bumago ng buhay natin. Hindi tayo. Amen? Si Kristo lang. And then pangatlo, we don't have the power to continue. Yan yung katotohanan. Wala tayong kapangyarihang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Si Kristo yung dahilan bakit tayo nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod. Yan po ang katotohanan. Amen? So, kaya talagang lagi, to God be the glory. Ang lagi sabihin natin, thanks be to God. Siya yung dahilan bakit tayo ay nakakapagpatuloy dito sa kabila ng maraming pagsubok na ating pinagdadaanan. Siya po ang dahilan. Tingnan po natin, 2 Corinthians 5:14. Tingnan niyo po, ano po sabi po ng Bible? Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Sabi po ng Bible dito sa verse 14, sabi po dito, for the love of Christ constrained us. Dahil mahal tayo ni Kristo, pinipilit tayo ni Kristo na tayo manatili dito. Pinipilit tayo ng Panginoon na tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. For the love of Christ, dahil sa pag-ibig ni Kristo, ayaw ni Kristo na tayo ay madala ng mundong ito. Ayaw ni Kristo na tayo magamit ng diablo. Ayaw ni Kristo masira ang buhay natin. Amen? Ayaw ni Kristo mawala yung mga pagpapalang dapat ay sa atin. Amen? So yun po, for the love of Christ constrained us. So sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. So mga kapatid, we don't have the power to continue. So bakit tayo naririto pa ngayon? Just because of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lift up the standard for the people, so that they may know the transformer of our life. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, tapos na to, bilis pa. Baka kayo gutom na eh. So last, verse 11, balikan natin Isaiah chapter 62, verse 10 and 11. Sabi po dito, lift up the standard for the people. So mga kapatid, mga minamahal, gawin natin itong literal. Lift up the standard muna. Gawin natin literal. Di ba yung standard na tinutukoy po dito ay yung flag, bandila, or watawat? That's the standard na tinutukoy po dito sa literal. Amen? So, kapag itinas mo yung flag na puti, anong ibig sabihin nun? Surrender ka na. Kukuha na ba ako ng puting banyo? Tatas ko na ba? Okay? So, at ang ating bandila, di ba? Anong kulay ng bandila natin? Blue, red. So, kapag ang blue ay nasa taas, so ibig sabihin, kapayapaan. Pero kapag ang red ang nasa taas, ibig sabihin, digmaan. So yan po ang mga kahulugan sa mga bandila or watawat. So sinabi po dito ng Panginoon, lift up the standard for the people. So mga kapatid, we need to lift up the standard for the people so that they may know the time that is to come. So that they may know the time that is to come. Amen? So mga kapatid, ibahagi natin ang salita ng Diyos upang malaman nila kung ano ang mga paparating, kung ano yung mga katotohanan na sinasabi ng Bible, ano yung naghihintay sa kanila kung hindi sila tatanggap kay Kristo, kung hindi sila mananampalataya kay Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, God wants us to warn people.
Nais ng Diyos na tayo magbigay ng babala sa mga taong ito na hindi pa sumasampalataya kay Kristo, na wala pa sa ating Panginoon Jesus. Sabihin natin sa kanila na kung hindi sila sasampalataya, kailangan nila sumampalataya upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, katiyakan ng langit. So warn people, bigyan natin sila ng babala. So we need to lift up the standard for the people, so that they may know na kapag hindi sila sumampalataya, sila ay mahatulan doon sa lugar ng impyerno. John chapter 3 verse 18, ano sabi po doon? Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Amen? So, lift up the standard. Ipamuhay natin to, ibahagi natin to warn people upang sila'y mabigyan ng babala. At ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, so nakasulat yung mga hindi mananampalataya kay Kristo, hindi maniniwala kay Kristo, hindi magtitiwala kay Kristo, ay talagang doon sila mapupunta sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mga kapatid, mga minamahal, sana dito tayo naging busy, diba? Sa gawain ni Kristo. Ang ibang tao busy. Saan? Sa pagsusugal. Masipag sila. Oo, masipag nga yung ibang tao. Saan? Sa marites. Diba? Masipag nga sila. Saan? Sa pagkain. At least hindi gutom. Diba? So dapat tayo po ay busy sa gawain ng Diyos ni Kristo. Dito tayo dapat nagiging masipag. Amen? Sa pagbabahagi ng babala sa mga taong ito, na talagang ang kaligtasan ay hindi sa gawa, hindi sa reliyon. Kaya yun po ang purpose ng Panginoon, why we need to lift up the standard for the people. Amen? So, God wants us to warn people, not only to warn people, but also God wants us to win people back to God. Amen? Ito yung nais ng Diyos, akayin natin sila pabalik sa Diyos, pabalik kay Kristo. Hindi tayo yung back to Christ. Iba po yung turo ng back to Christ, kaya mag-iingat. Ang daming relihiyon sa mundong ito. Narinig nyo ba yun? Yung mga back to Christ. Magandang pakinggan, back to Christ. Diba? Magbalik kay Kristo. Maganda. Pero ang tanong yung turo po nila. Ang turo ba nila ay ayon dito sa salita ng Diyos, ayon sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? So, ito yung nais ng Diyos sa ating. God wants us to win people back to God, to the Lord Jesus Christ. Sapagkat si Kristo bumaba dito sa lupa, yon ang kanyang purpose, na mga taong wala sa Diyos ay maibalik niya, sapagkat tayong lahat ay napalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Isaiah chapter 59 verse 2, tingnan po natin. Isaiah chapter 59 verse 2. So ano po sabi po ng Bible sa Isaiah? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Dahil sa ating kasalanan, sa ating mga kasamaan, ito ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Amen po ba? At kung bakit hindi dinirinig ng Diyos ang ating panalangin ay dahil sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang tayo po'y nakakapag-akay ng kaluluwa. Kaya salamat, nandito ang ating bisita this morning. Diba? At salamat, minsan na-imbitahan si Jillian, nagpapatuloy ngayon, kasama ngayon ni Jillian, ang kanyang mama. At ngayon, nandito rin po si Francis, hindi po si Magalona, no? Kasi wala na yon, diba? So, nandiyan po Francis ay buhay na buhay. Amen? Sa mga kapatid, mga minamahal, sorry po. Okay. So, God wants us to win people back to God. Ito yung ating purpose.
tayo nakakaalam ng katotohanan ito. Alam natin talagang bulag ang tao. Sa kanalaglagan, tagal-tagal na namin nag-iikot doon, talagang marami pa rin ang dapat turuan ng salita ng Diyos. Marami pa rin ang bulag sa katotohanan. Amen? Kaya salamat sa Brother Andrew yan. Dala ni Brother Andrew ang kanyang pamilya at ang kanyang magulang. Amen? So sana, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, sana bago bumalik si Kristo, meron tayong isa or dalawa, tatlo na naakay kay Kristo. Kung kayang higita ng more than 3, more than 10, mas maganda na talagang marami yung nababago ang buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, last verse 6, sabi po ng verse 6 and 10, tinan nyo po, verse 6 muna, Isaiah chapter 62, verse 6. I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night, yet that make mentions of the Lord, keep not silence. So mga kapatid, talagang huwag tayong tatangkimik lang. Amen? Kailangan ibinabahagi si Kristo ang kaligtasan. At mga kapatid, mga minamahal, God wants us to watch people. Bantayan natin sila. Bantayan natin ang ating mga kapatiran. Kung mali na ang ginagawa, rebuke them. Kung mali na kanilang ginagawa, correct them. Di ba? Hindi yung ipapabalita mo pa na ganito si kapatid. Ang pangit naman ni kapatid. So sana, kausapin mo na lang si kapatid at sabihin mo kung ano dapat baguhin sa kanya. Hindi yung mga kapatid, mga minamahal, work to watch people. Hindi para marites tayo. Amen? Hindi ito makakatulong sa ating buhay spiritual. Nakakasira tayo ng gawain ng Diyos ni Kristo. So ito yung ating purpose. Opo, pag mamasdan natin sila, titingnan natin sila, kung may mali ay dapat sabihin sa taong ito. Ganon ang ating buhay, yon ang ating purpose. Kaya mga kapatid, sana suriin din natin ang ating sarili. Nababago ba yung buhay natin? O baka panay yung tingin natin sa ating kapwa, nakikita natin yung puwing ng iba, pero yung puwing natin ay hindi natin nakikita. Diba? So suriin ang ating sarili kasi dapat nababago ang isang tumanggap kay Kristo, ang isang nagsasabing siya ay ligtas. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya sana yung ating pag-uugali ay talagang nagiging smooth na, yung talagang mabuti na yung ating ugali, hindi na magaspang ang ating ugali, na tayo hindi na nagpapadala sa ating galit, sa ating emotion. At kung alam natin tayo galit, huwag muna tayo magsalita. Diba? Hindi yung galit ka, babanatan. Kaya pagka tayo'y galit, nalayo muna ako bahala ka dyan. Alis ako dyan. Di ba? So, sinong pagsasabihan mo ngayon? Hindi pagsabihan mo sarili mo. Di ba? So, mga kapatid, mga minamahal, kung galit, itiko mo ng bibig. Kung hindi kayang kontrolin, itiko. Pero kung kaya namang kontrolin, walang problema. Kasi kung kontrolado mo yan, maganda ang masasabi mo. Di ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, God wants us to watch people. Kaya sabi po dito sa verse 10, prepare ye the way of the people. Ihanda ang daan na kanilang dapat lakaran. Amen? Yun po yun. Ihanda ang daan na dapat nilang lakaran. Ibahagi yung palatuntunan ng Diyos upang sila dito manatili. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bantayan natin ang isa't isa, hindi para i-marites.
hindi para i-chismis. Amen? So yun po. At kung ano-anong mga issue, hindi naman yan nawawala, huwag nating palalakihin. Amen? Sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, to God be the glory, buksan ang ating Bible sa Jeremiah chapter 12, verse 17. Dito po natin tapusin. Jeremiah chapter 12, verse 17. Kung nakita na, isang malakas na siyang amen. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Read. But if they will not obey, I will utterly pluck up and destroy that nation, saith the Lord. So kung hindi tayo susunod sa Panginoon, there is a consequences. Amen? Sa bawat kasalanan, mayroon pong kabayaran. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero habang nandito tayo sa lupa, mayroon po yung kabayaran. Tayo po lahat ay tumayo, yumuko at pumikit, tayo manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat sa inyo pong banal na salita. Tunay na ito po ay sumasagana sa mga mensahe. At tunay na talagang there's nothing new under the sun. Salamat po na kami po ay inyong kinausap ng muli. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Hindi lamang napakinggan, kundi I pray, ito po ay aming pong patuloy na isabuhay. Suriin po namin ang aming pong mga buhay. Meron ba dapat baguhin sa aming mga sarili? Tunay na meron pang mga dapat baguhin sa aming pong buhay. Ipakita mo po, Ama, yung mga ugali namin na dapat pang baguhin. At tulungan mo po kami na ito po ay mabago. Inaamin po namin, hindi po kami perfect. Lahat kami ay nagkakasala. Kaya dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo kami na makita namin ang aming mga pagkakamali at bigyan mo po kami na mapagpakumbabang puso na ito talagang aming tanggapin, aminin at pagsisikan. Salamat po, Ama, sa inyong pagkilos sa amin. Banal na Espiritu, salamat. Aking binabalik sa iyo, Ama, lahat ng papurit ko sa salamat at ang kalwalhatian. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.